tinanggap naman nung Apple Nieto. Pagkuha nung Apple Nieto, sabi ko, lalo pang babagsak ang kandidatura mo diyan sa ginagawa ninyong 'yan. 'Di po ba? Akala nila na goods yung ganong pangangampanya. Lalo ngayon ho, mga kababayan, bukas na ang isip ng sambayan ng Pilipino. Alam na nila kung paano bumasa ng iboboto nila. Kilala na nila yung mga walang plataporma, tapos ang gagawin ay maninira lang nung kalaban. Kilala na nila yan. Kilala na ng kapwa natin Pilipino yan. Ngayon, dahil nga siyempre, iba ang galit ni Inday Sara Duterte. Sabi nga niya, di ba, hindi ako marunong magpatawad. Punta naman sa Bawan. Bawan, Batangas, di ba? Siyempre, Gina G din po yan kay Congresswoman Beatrix Luistro, mga kababayan. Pumunta doon, nagpakalat ng balita na si Beatrix Luistro na congresswoman ng Batangas ay may utang na 8 o 9 na milyon daw ho. Dahil hindi daw po nagbayad doon sa tawag dito, sa serbisyo ni Mans Carpio, mga bossing. Tapos may nakita tayong balita 2019. Yung Carpio Duterte o kung ano man ang tawag nila doon sa kanilang law firm, hindi daw po nakaregistered sa SEC. Naloko na. No? Ngayon, si Congresswoman, rumesbak sa kanya. Walang katotohanan yung sinasabi mo. Bigyan mo ako ng resibo. Bigyan mo ako ng pinaglagdaan natin na sa inyo kami lumapit, no? Na merong naging appearance si Mans Carpio sa kaso ng asawa ko. Yun yung hinihingi ngayon. Kasi mga bossing, bago magkapirmahan, bago ho tanggapin ng abogado yung kaso na gusto mong sila ang lumaban para sa'yo, meron pong pinipirmahan niyang kasunduan. Sa kasunduan ho na yun, nandun nakalagay lahat ng babayaran, nandoon po nakasulat ang appearance, ang acceptance fee namin dito ay ganito, 2 milyon, no, sa kasong ito. Tapos, ang kada appearance fee namin dito, 50,000, 100,000, o kung magkano man, kung 12,000 o 6,000. Ganyan, mga kababayan. Tapos, pagka ang dalawang panig nagkasundo, okay, babayaran ko yan. Okay, kami ang lalaban. May lagdaan po sa ilalim. Ngayon, dapat bago pumanik si Inday Sara Duterte sa entablado at isinigaw niya yun, dapat dala niya na yun. Di ba? Ito pong papel na ito ang nagpapatunay, mga bossing, na meron po kaming kasunduan. At ito pong mga nakalista dito, kung magkano napagkasunduan namin, hindi po binayaran ng mga luwistro. Ganon, di ba? Tapos i-verify. Baka natatakot si Inday Sara Duterte na maglabas ng ganon. Baka i-screenshot ng mga tao tapos i-zoom. I-verify nga natin kung totoo to. O baka hindi. Di po ba? Rest back si Congresswoman Luistro. Ipakita mo sa akin. Kasi sa pagkakatanda daw po ni Congresswoman Luistro, mga kababayan, divina law ang kanilang kinuha. Yan pong divina law, mga kababayan, top of the top po yan na mga law firm po sa Pilipinas. Yung Attorney Buko, divina law. Kung matatandaan nyo, for sure, sasabihin nyo, narinig ko na yung pangalang Attorney Buko No? Attorney ni Vic Soto. Di ba? Laban doon sa kaso ni Kederek Daryl Yap. Yun po ang kinuha nila.
Dahil tingin ko, mga kababayan, hindi magsasalita si Congresswoman Luistro ng ganyan kung wala siyang katunayan o ebidensya, no, sa kanyang sasabihin. Ngayon, nagalit po yung mga taga-Bawan. Oh. Kung makikita ho natin dito, mga bossing, litrato ni Inday Sara Duterte, ito, unity pa to unity team pa ito Ano po sabi ng mga taga-Bawan? Oh, yan merong hawak. Oh, yan, si Kuya. Umuwi ka na ng Davao. Ayan, hindi ho ako. Yan dyan, sa linagay nating title, umuwi ka na ng Davao. May sayad ka. Oh, eto yan. Umuwi ka na ng Davao. Sinulatan ng pentel pen. Krung-krung kayo. Ano po ibig sabihin ng krung-krung? May sayad, may topak, may saltik. No, hindi maintindihan yung iniisip. Oh, sila po ang may sabi niyan, mga bossing, taga-Bawan. Kasi kung tatanungin niyo ako kung sino ba ang mas kilala ang pagkatao nitong mga taga-Bawan, sasagutin ko po kayo, mas kilala niyan yung kanilang congresswoman kaysa kay Inday Sara Duterte. Kadistrito nila yan No? Sila yung makakaramdam kung ano talaga ang ginagawa. Kung ito bang congresswoman na to, puro pa-court lang, puro basketball lang ang ginagawa. Sila ang unang makakaramdam niyan. Ito bang si Congresswoman Luistro, wala namang ginagawa sa aming bayan, sa aming distrito. Sila ang unang makakaalam niyan. Kaya po, umabot sila sa puntong ganyan. Ano pinagsasasabi mo? Na magaling tumakbo. Si Luistro, tumakbo sa utang. Sila po mismo ang rumesbak, mga boss. Tingnan niyo po ang Marikina. Ang Marikina, di ba, yung mga Chodoro, kung ano-ano yung ini-issue sa kanila. Sa Marikina mga kababayan, kilala mismo ng mga taga Marikina si Marcy Chodoro, mga bossing. Ano ginawa ng mga taga Marikina? Lumabas ng kalsada. Hindi ho ganun ang mga Marikenyo. Lumabas ng kalsada. No? Yung matatandang mga Marikenyo, lumabas ng kalsada. Sabay, ipinagtatanggol si Marcy Chodoro. Ngayon, ganun din po ang Bawan. Ano sabi ng tatang dito? Very confidential, very controversial. Impeach Sara now. Yan, sabi na naman yung Triskelion, di ba? Yung mga fraternity, Bawan. Para kay Beatrix, sila kilala nila yung kanilang congresswoman. Mga kababayan. Kaya ngayon, turuan natin. Turuan, Vice Presidente, nagmamagaling ka ba, Mark Ramos, tuturuan mo yung Vice Presidente? Hindi! Sa akin, bilang isang simpleng Pilipino, mamamayang Pilipino, ilabas mo ngayon, VP Sara, yung patunay mo, na hinahabol nyo ng 8 o 9 million sila congresswoman. Pag nailabas mo yan, saka namin titingnan yan, kung totoo o hindi. Di po ba, mga kababayan? Hinahamon ngayon siya ni Congresswoman Luistro. Ilabas mo! Para sa ganon, ma-analyze ni Congresswoman kung paano babayaran. Kaso baka wala. Yan ang huling alas mo, BP. Ilabas yung dokumento, papeles, na kayo ay may napag-usapan patungkol dyan sa kaso ng asawa ni Congresswoman Luistro. Hindi, yan ho talaga. Kung si Ipe Salvador, mga kababayan, may sinasabi, last hura niya, eto, ang huling barahan ni Inday Sara Duterte, ilabas. Baka walang mailabas. Po?